Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa DepEd Order number 20 Series 2024. Ano po mga maestro? Typically po itong point system na gamitin po para sa comparative assessment ng teachers ranking. Ayan, so dito po malalaman natin paano ba tayo i-rank, ano po ba yung mga criteria na pagbabasehan para po tayo ay mapasama sa open ranking. Ano po mga maestro? Ito nga po yung bagong guidelines, bagong guidelines for promotion, specifically from teacher 2 hanggang teacher 7 and hanggang master teacher 5. Ano po mga maestro? Ayan, so ito po yung ranking or promotion for higher teaching positions. Ayan, so ito po yung nilalaman ng DepEd Order number 20 Series 2024, particularly po yung about sa point system for comparative assessment. Ayan, so ito po yun. Criteria and point system for comparative assessment. Ayan. Matagpuan niyo po yan dito sa number 41. Ayan. The selection and assessment of teacher applicants for higher teaching positions shall be based on the following criteria. Ayan. So, una po, yung education. Ano po ba yung education? Units or degree that exceed the minimum qualification requirements as defined in the CSC-approved qualification standard or QS, which shall be relevant to the position to be filled, shall be given corresponding points. Ayan. So, yan po yung una, yung education. Pangalawa po is yung learning and development or L&D or training. Hours that exceed the minimum qualification requirements as defined in the CSC-approved qualification standard or QS acquired after the last promotion but within the last 5 years. Ayan. So, ganun pa rin po. Alam ko sa before or yung ating old na criteria is last 5 years pa rin po yung pinagbabasehan. Ibig sabihin, lahat po ng trainings na inatinan ninyo within the last 5 years ay pwede nyo pa po yung magamit. And syempre, yung hindi nyo pa nagagamit for your last promotion. Ayan. So, syempre, pag nagamit mo na, hindi nyo na pwede magamit ulit yun for your next promotion. Ayan. Only L&D or training in curriculum pedagogy and or in the relevant subject learning area specialization or strand such as but not limited to relevant NAEP recognized professional development programs and courses shall be given corresponding points. Alright? Next po, yung letter C, yung pangatlo, is experience in teaching that exceed the minimum number of months, years, as defined in the CSC-approved qualification standard shall be given corresponding points. For senior high school, relevant industry and or work experience may be considered. Ayan. So for senior high school, so relevant industry, work experience may be considered. Ayan. So hindi lang po for DepEd, pwede po outside DepEd. Basta relevant po doon sa ina-applyan mo na strand, kung ikaw ay nasa senior high school. Alright? Next is letter D, performance. Ayan. In the latest rating period, covering 1 year complete performance cycle in the current position with at least very satisfactory or VS rating. So, VS, hindi naman kailangan outstanding. Ayan, pero syempre, pag outstanding, mas lamang ka na sa points na po sa performance. Pero, ang minimum requirements po is only very satisfactory rating. So, pag satisfactory ka lang, hindi ka pasok. Hindi ka pasok dito sa comparative assessment. Hindi ka makapasama, kumbaga sa, DQ ka, disqualified ka. Next po, letter E, ito na yung bago, yung bago sa paninig po natin, yung COI, hindi na COT, COI naman. So, yung PPST, Classroom Observable Indicators. Ayan, so Classroom Observable Indicators or COI, it measured through classroom observation, demonstration, teaching. Ayan, so makita pa rin po yan doon sa ating classroom observation na ginagawa po sa atin ng ating mga master teacher and ng ating mga school head po mga kamaestro. Ayan, so yun. So kailangan pa rin po natin, kailangan pa rin po natin ang classroom observation and demonstration teaching para magkaroon po tayo ng points dito sa classroom observable indicators or COI. Yan. So malalaman po natin mamaya kung ilang points po ba yung dito sa classroom observable indicators na ito. Next naman, yung panghuli, yung letter F. Ito po yung PPST, non-classroom observable indicators or NCOI naman po, measured through the assessment of portfolio annotations and BEI. Alright, so yan po yung mga iba't ibang mga criteria na kailangan ma-meet po natin para po tayo ay magkaroon ng corresponding points po mga kamestro. At medyo maganda-ganda po ang stand po natin sa ranking kasi tandaan po natin, ito pong binabasa po natin yung is for open ranking po ito mga kamestro. So gagamitin pa rin po natin yung open ranking. Ibig sabihin, dito malalaman kung sino ba yung top 1, yung top 2, yung top 3 sa ranking po
ng mga applicants, ano po, ng mga teacher applicants, mga kamaestro. So tandaan po natin, bago po tayo makakarating dito, kailangan tayo ay pumasa sa minimum requirements at doon sa performance requirements. Ayan. So kung hindi po tayo o hindi po natin na-achieve, no, sa pagkakaintindi po natin, in my own understanding, pag hindi nyo po na-achieve yung minimum requirements and yung performance requirements, ay hindi po kayo mapasama dito sa comparative assessment or yung ating ranking, ano po, mga kamaestro. So ngayon naman, tingnan natin yung weight allocation, ano, yung ayan. The weight allocation or point system for each criterion is detailed in table 1. So ito po yung table 1 na makikita po natin sa DepEd Order number 20 series 2024. Ayan. So ito po yung table 1, point system for comparative assessment. Ayan, criteria, and ito po yung maximum points possible. Ayan, so for education, so lamang-lamang pa rin dito, ano po, mga kamaestro? Lamang-lamang pa rin dito yung medyo nakapag-aral ka, nakapagtapos ka ng master's degree, ng doctorate degree, no? Doctoral degree. So medyo lamang ka ng konti kasi yun po ay maximum points na pwede natin makuha is 10 points, although mayroon niyang bawat isa po sa criteria na ito ay merong rubrics na titingnan, merong point system na pinagbabasehan, may mga computation po yan. So maybe in the coming videos, gagawin po natin ng separate videos po yon. So mahirap po kasing isama, pag sama-samahin natin dito, mas mahirap pong maintindihan ito po, mga kamaestro. Ayan, so yun, basta maximum points makukuha po ay 10 points, no? Depende po yan sa ina-apply mong position, syempre. Ano po, mga kamaestro, kung ikaw ay teacher 2, teacher 3, hanggang teacher 7, or master teacher, ano po. So depende po yon. Basta maximum points po dyan is 10 points, depende po sa position na ina-applyan mo. Next po, for training, so maximum of 10 points, ayan. So 10 points po yan, kahit gaano kadami ang training mo, pag na-achieve mo na yung 10 points ka pa rin. Ayan, so ano po. Next, for experience, so yon, so 10 points din po yon, experience. Next is performance, ayan, so medyo malaki-laki po yung performance, ano po, mga kamaestro. So for your performance, ikaw ay magkakaroon ng 30 points. Ayan, ito yung pinakamalaki na nakita po natin. Ano po, 30 points po yung performance. Next, ito na po yun, mahalaga. Mahalaga ang ating classroom observation. Ayan. So, yung mga hindi nagpapa-observe, magpa-observe. Although, alam naman natin, siyempre, pag teacher tayo, kailangan natin ang classroom observation for technical assistance. Ano po, mga kamaestro. So, yung ating pong classroom observation, PPST, COIs, 25 points po ang maximum points niyan. So, pangalawa po siya dito sa performance. Ayan. And next po is yung PPST, non-classroom observable, ayan, indicators, portfolio annotations, and BI. So, yun po ay meron namang maximum points possible na 15. Of course, for a total of 100 points. Ayan. So far, ito po yung medyo, tatandaan po natin dito sa DepEd Order number 20, series 2024. Isa po ito sa magiging armas po natin para tayo ay makalaban naman or medyo maganda-ganda po ang standing po natin sa ating ranking, ano po, mga kamaestro. Ayan. So ito po yung tatandaan po natin, yung point system for comparative assessment na gamitin po for open ranking. Ayan. So yan, pataasan kayo ng points dyan, ano po, mga kamaestro. Okay? So basahin nyo rin po, no? Pwede nyo rin pong basahin yung for more details. Pwede nyo naman pong kayo mismo magbasa niyan para mas maintindihan nyo po lalo yung DepEd Order number 20, series 2024. Ayan, pwede nyo po siyang i-download sa website po ng Department of Education. Ayan, hanapin nyo lang po yan. Nandun po yun sa pinakaibabaw. Kasi yan po yung pinaka-latest na DepEd Order sa ngayon. Ayan. So, pwede nyo po siyang i-download, no, para mas maintindihan po ninyo itong point system for comparative assessment. Alright, so dito ko natatapos itong ating video ngayon, mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa DepEd and other bonuses po ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!